Hello mga ka-One Progreso! Welcome back to our channel. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang iba't ibang mga solutions or tips para sa iba't ibang mga issues or concerns na ating nai-experience sa ating GCash app. Okay, so simulan na natin. Ang pinaka-first solution, ito yung pinaka-basic na ituturo ko sa inyo. Punta lamang tayo dito sa Play Store. Click natin yan. Tapos, i-type natin yung GCash. So, yung first solution natin is kailangan nating masiguro na yung GCash app natin ay updated. Kung hindi ito updated, makikita natin dito ay updated instead na open. So, kung hindi ito updated, kailangan natin itong i-update. But since open na yung nakikita natin, ibig sabihin, updated itong GCash app natin. So, ito yung first solution. Kung hindi pa rin gumagana ang inyong GCash app or hindi pa rin kayo makalagin, kahit updated naman ang inyong account, mag-proceed na tayo sa second solution. Okay, so i-back lamang natin ito. At bago ako magpatuloy, huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating channel, hit the notification bell, at i-like ang ating mga videos. Thank you! So para sa next solution, punta naman tayo dito sa settings. I-scroll natin pataas. I-click natin yung app. Dito sa may search bar, i-type natin yung GCash. I-click natin. I-scroll natin pataas. At makikita natin dito yung storage. I-click lamang natin ito. So, ang gagawin naman natin dito ngayon, tayo ay mag-clear cache. So, ito yung cache niya, 16.94 MB. Subukan nating mag-clear cache. Ayan, kung mapapansin ninyo, 0 MB na ngayon yung cache niya. At subukan na ulit natin mag-login or i-open ang ating GCash app. Ngayon, kung nagkakaroon pa rin ng issues at hindi pa rin na-resolve gamit ito, tayo ay magpo-proceed na sa next solution. Reminder lamang po na hindi ito in order at pwede ninyong unahin yung ibang solutions sa iba pang solution. Kung hindi pa rin gumagana ang ating GCash app, baka naman ito ay dahil na sa ating internet connection. So, swipe natin to pababa. Ngayon, i-off natin yung mobile data. So, click natin yan. Pwede rin natin i-on yung airplane mode. Pagkatapos, i-off ulit natin yung airplane mode. Tapos, mag-restart tayo ng ating device or phone. So, click natin yung restart. If ever nagkaka-issue pa rin ang ating GCash app, punta ulit tayo dito sa settings. I-scroll natin pababa. Balik tayo dito sa apps. I-type ulit natin yung GCash. Click natin. At i-click na natin yung uninstall. Tapos, babalik lamang tayo dito sa Play Store. At dito ulit natin i-install yung ating GCash app. Ngayon, kung sakali naman na hindi pa rin na-resolve yung mga issues, pwede tayong mag-ticket mismo sa GCash. So, i-click lamang natin yung GCash app. Kung sakaling hindi tayo makapag-login sa ating GCash app, pwede naman tayong mag-submit ng ticket dito sa help center sa labas. So, i-click lamang natin to. Tapos, i-click natin yung chat with Gigi. Tapos, i-type natin yung submit a ticket. Ngayon, i-click na natin yung ticket form. Ayan, so nare-direct na tayo dito sa form. Ngayon, kailangan lamang natin itong fill upan tapos mag-submit tayo ng ticket. Mayroon na tayong tutorial para sa detailed at step-by-step guide kung paano mag-submit ng ticket. Ilalagay ko na lamang yung link dito sa comment section para madali ninyong makita. Pwede ninyong sundan yon para makita ninyo yung step-by-step guide sa pag-submit ng ticket. Okay? And additional pa, kung sakali na hindi naman ninyo ma-open ang inyong GCash app dahil yung mismong app ang nagka-crash, mayroon akong another solution na ituturo sa inyo.
Dito naman tayo pupunta sa ating browser if ever na yung mismong app ang hindi natin ma-open. Dito tayo magsasubmit ng ticket. So ito, Google yung ginagamit ko. I-type lamang natin yung GCash submit a ticket. I-scroll natin. Tapos makikita natin dito yung GCash Help Center. I-click lamang natin ito. At dito tayo pwedeng makapag-submit na ngayon ng ticket. So i-click natin yung Chat with Gigi. At friendly reminder lamang na dapat naaalala natin yung ating mga GCash details dahil kailangan natin yon sa pag-fill up ng form. Ayan, naipakita na natin yung iba't ibang solutions para sa mga issues na ating na-experience sa ating GCash app. Ilan yan sa mga basic at most common solutions na pwede natin gawin. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, hit the notification bell, and like these videos. Thank you!